kung hiring mangunguna ka. Yung kapatid ko po na lalaki, may malaking bukol dito. Gusto ko siyang maoperahan. Ayan, nakita niyo ho, kanya-kanya na sila ng sulat dito. Yung ating wish ko lang but at talagang dinadagsa na po. At syempre, may mga ito, yung ating... nabigyan na ba kayong kandila? Opo, ma'am. Saan nyo wala kayong dalang kandila? Meron po, nandoon. Kaya lang kapag sumakit yung ulo ng asawa ko eh. Uminom na ho ng gamot? Opo. Okay na ba? Opo. Yan, okay. May mga libreng umiinom. Okay ba tubig natin dyan? Ayan, so ito, libre pa yung kandila, yung bulaklak natin. Kuya, okay pa? Marami na bang humingi? Nasaan na yung mga bulaklak dyan? Ay, naubos na po, ma'am. Marami po humingi. Marami na bang humingi? Yung kandila natin, ito na lang? Ayan na lang po, ma'am. Malakas yung ate. Ito, yung mga candy natin, yung gamot natin, yung trash bag. Nakita ko kanina, marami ding humihingi. At saka yung ating hand sanitizer. Yung ating push cart para ho doon sa mga kapuso natin na maraming dalang mga gamit. Inihatid ho kayo hanggang doon sa pupuntahan ninyong puntod. At ito po para hindi kayo mahirapan sa inyong mga dala. So tuloy-tuloy po ang ating serbisyong totoo dito sa Manila South Cemetery para po sa ating mga kapuso na dadagsa ngayong araw. Pero paalala, magdala ho kayo ng payong dahil kulimlim pa ho ang panahon at manaka-naka ay may mga pag-ambon. Pansamantala, mula po rito, back to studio po muna tayo. Unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama pa rin si Connie Sison at PR Kanghel. Darito ang mga unang balita. Dumarapi na po ang tao sa Loyola Memorial Park at may live report si Lia Manyala. Lia. Higan, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng ating mga kapuso na gustong bumisita sa kanilang mga yumao dito sa Loyola Memorial Park. Pero kapansin-pansin daw na mas kakaunti ang mga pumunta ngayon kumpara noong nakaraang taon. Yan ay dahil na rin daw sa pabugso-bugso pa ring buhos ng ulan. Kaya naman ang ating mga kapuso ay nagbaon na ng mga payong. Yung mga pumapasok sa sementeryo ay may mga dala na ring tent na kanilang itinatayo doon sa mga puntod na kanilang binibisita. Kokonti na raw yung mga pumupunta ngayon dahil sa kung karaniwang mag-overnight sila dito kapag undas, ay maaga na lamang silang nagpunta at kagabi na nag-overnight. Yan ay dahil nga may pasok na bukas, November 2. Paalala po ulit, bawal magdala ng mga matatalim o matutulis na bagay. Kahit po yung mga plies o maging yung mga panlinis ng puntod ay bawal. Ang mga babasagin, mga bote at baso ay bawal din po sa loob ng Loyola Memorial Park. Baka raw po kasi mabasag pa ito at mabubog pa kayo sa loob ng sementeryo. Sa mga oras na ito ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa Marikina. Yan ay kahit na one-way po dito sa Marikina. Ang lahat po ng daan dito ay patungo na lamang sa Loyola Memorial Park. Kung kagigising lamang po ninyo, one-way po sa Marikina at kung palabas po kayo dito ay sa Marcos Highway na po ang daan. At yan ang latest mula dito sa Loyola Memorial Park. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lia Manyalak. Nagulat live mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Sa Manila North Cemetery. Yeah? Salamat, Connie at Igan. Nandito pa rin tayo sa Manila North Cemetery at yung panahon natin ay hindi nagbabago. Medyo tumila ng bahagya yung ulan pero yung mga tao patuloy pa rin ang pagdagsa. At para po dun sa mga nagtatanong, ang Manila North Cemetery po ay pinakamalaki at pinakamatandang cemetery po dito sa Metro Manila. At matatagpuan nga po ito dito sa Sambay Bandang Laloma. At gaya ng sinabi natin ay inaasahan na 500,000 hanggang 1,000,000 ang bibisita or dadalaw ngayon sa mga puntod ng kanila mga mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. At kanina nga ay mismong si PNP Chief Director General Raul Bacalso ang nag-ikwat at nag-inspeksyon dito. At may paalala rin siya sa ating mga kababayan na yun nga po, wag na pong magtangkang magdala ng mga matatalas o matatalim na bagay dito po sa sementeryo dahil bawal po ito. At gaya rin po ng kanyang sinabi, wala pa namang untoward incidents at so far relatively peaceful po ang paggunita ng undas sa umagang ito. At makikibalita rin tayo sa kanya maya-maya lamang at patuloy po ang pag-monitor natin ng sitwasyon dito sa Manila North Cemetery. Balik muna sa inyo, Connie. Maraming salamat, PR Kanghel.
dumadalo naman sa Manila Memorial Park sa Parañaque, patuloy na po na dumadagsa. At may live report doon si Trisha Zafra. Trisha? Connie, unti-unti nang nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan sa main gates nitong Manila Memorial Park na parehas ng binuksan para gawing entrance ng mga sasakyan. Mabuti na lang, Connie, nananatili pa rin makulimlim at presko ang panahon, kaya cool na cool din at nananatiling pasensyoso ang mga motorista. Mapang-aliw din yung ilang mga traffic enforcer ng sementeryo na idinadaan na lang sa pagsasayaw yung pagmamando ng mga sasakyan. Sa mga sasakyan lalabas mula sa sementeryo papunta sa Dr. Santos Avenue, sa 4th State Gate sila dapat lumabas. May entrance at exit gates din papunta namang BF Home Subdivision. Ilang tauhan din ng MMDA ang nagmamando ng trapiko sa isang bahagi ng Dr. Santos Avenue malapit dito sa sementeryo para rin pangalagaan yung daloy ng trapiko ng mga motoristang pupunta rito sa sementeryo ngayong araw. Samantala, parami na ulit yung mga kababayan natin naman na pumupunta rito sa sementeryo. Yun nga lang, Connie, kahit makailang ulit ang paalala ng mga otoridad na bawal magdala ng bladed weapons dito, mga baraha at mga kung ano-ano pa, may mga pasaway pa rin na umagang-umaga ay nagtangkang magpuslit ng bladed weapons dito sa loob ng sementeryo. At bukod sa seguridad at daloy ng trapiko, Connie, pinaghandaan din itong management ng Memorial Park yung mga basura na inaasahan nilang magkakalat rito at may iwan ng ating mga kababayan pagkatapos ng undas. At alas 8 nga ngayong araw, kasalukuyan ng naghahanda yung mga park staff nitong sementeryo para maglinis. At yan muna, Connie, ang mga pinakahuling balita mula rito sa Manila Memorial Park. Balik sa'yo. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nag-uulat live mula naman sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Para naman po makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula naman sa tahanan ng katotohanan, kasama si Pierre Canghel, ako po si Connie Sison. Kung kayo may balita, i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space, ang inyong pangalan, address, at ipadala sa 4627. Sa ngalan po ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, ito ang unang balita.